Morning, Ted. Magandang umaga rin sa lahat ng sumusubaybay sa programa mo. Opo, salamat na marami po. Karaol, pwede ho ba ninyong ipaliwanag lang ito hong inyong sinasabi na pagtansya ninyo sa posibilidad nga po na magkulang tayo sa harvest na mangangahulugan po ng importasyon ng bigas. Sa inyo pong mga pagtansya, ano po itong mga percentage na maaari po nating angkatin? Oo, kahit wala itong krisis ngayon na mahal ang gasolina at mahal ang fertilizer, matagal nang kapos talaga yung production natin sa ating pangangailangan. Kaya umaangkat talaga tayo from 3 to 4 million tons, no? Dahil sa kakulangan. Ngayon, meron tayong panibagong krisis. Malamang lalo itong pangangailangan nating umangkat. Depende sa epekto nitong krisis sa produksyon natin ng palay sa mga darating na buwan. Opo, so kumbaga po, given na yan, kasi nga po hindi pa tayo 100% self-sufficient, no? Given na yan. Pero ito pong mga factors na ito ngayon na ating pong hinaharap ang dahilan para po mas tumaas pa yung volume? Yes. In fact, gumawa kami ng pagsusuri, iba-ibang klaseng senaryo. Yung una ay inassume namin na sa unang kalahati ng taon, bababa yung production natin ng 6%. Base na rin ito sa forecast ng Philippine Statistics Authority. No? Kumunti yung nagtanim last year at early this year. Malamang dahil napakababa yung presyo last year. Walang incentive na magtanim. Kaya ang estimate nila sa first quarter, 6% reduction, and inassume namin na mananatili yun hanggang second semester, no? Second quarter. And then inassume namin na second semester yung from July to December, dyan tatama yung epekto ng pagtaas ng krudo at ng fertilizer. So nag-assume kami na 10% ang reduction ng production natin. At pagka ganun po mangyari, 6% reduction sa first semester, 10% reduction sa second semester, ang kailangan natin angkatin ay aabot ng 4.6 million tons. No? Almost 1 million tons higher than last year. Yan tayo yung, kumbaga, yan yung parang mababang senaryo, no? Binabanggit nila sa Senate na baka bumagsak ang second semester crop natin ng 50%. Huwag naman sana mangyari. Pero pag mangyari po yun, ang ating kailangan angkatin ay lulobo sa 7 million tons. No? From 4.6 million tons sa unang senaryo, lulobo siya ng 7 million tons. Nakakatakot po yun. Dahil palagay ko hindi tayo makakabili ng ganyang karami kung sakaling kapusin talaga tayo. Hindi makakabili. Bakit? Kasi po yung mga traditional supplier natin like Vietnam, tatamaan din sila nitong El Nino. Tatamaan din sila ng pagmahal ng abono at saka crudo. At baka masama pang loob ng mga yan dahil hininto natin yung pag-aangkat sa kanila last year. Ano? At yung Vietnam, ang kabuuang ine-export niyan sa isang taon ay mga 8 million tons. No? Alangan naman ibentan sa atin ay 7 million doon sa 8 million. Parang inubos na natin yung kanilang stock. Marami namang ibang customer yan. No? At palagay ko, maliban sa availability, tataas din ang presyo niyan dahil sa pagtaas ng crudo, pagtaas ng cost of production, shipping cost, etc. So, medyo nakakagambala yung posibilidad kung mangyari yan. No? Mukhang ngayon pa lang dapat at pag-agapan na yan ng pansin ng gobyerno. Kasi kung wala tayong mabili o napakamahal, malaking problema po yan sa ating mga mamamayan. Kung ako si Secretary Laurel Chiu, ang sagot ko siguro sa iyo dyan, meron naman tayong India. Nandiyan naman ang India. Well, ang India ay hindi natin traditional supplier. Ang India rice, siya ang pinakamalaking exporter actually sa buong mundo. Pero ang traditional market niyan, Middle East at saka Africa. No? So, titignan natin kung kaya natin hugutin yung stock ng India, pero sasabihin ng India,
teka muna, unahin ko muna itong mga suki ko bago kita pagbigyan, no? At in general, ang bigas ng India ay hindi, ang quality ay hindi masyadong katanggap-tanggap dito. Kaya mapapansin natin kahit binabaan na yung taripa sa bigas galing India at saka Pakistan, sa Vietnam pa rin bumibili ang karamihan ng importer. Opo, yung nga po yung quality nito, kaya nga may mga usap-usapan na yung mga biniliho no, ng mga umano'y favored importer sa India, yun ang pilit na itinutulak para nga po madispose, yun po ang ating balibalita. So dito ho sa inyong babala na ito, baka sabihin ng iba, ay nako, ay na naman kayo ha, nananakot na naman kayo eh. Oo, bakit ito importante ka Raul nga, no, na magpakatotoo ang gobyerno at aminin na itong ating sitwasyon na kakaharapin at yung mga factors at gumawa ka agad ngayon ng kaparaanan. Ano ang inyong mga suggestions, sir? Well, unang-una, Ted, itong 50% reduction, ito ay binanggit ng Department of Agriculture officials noong Senate hearing. So, hindi yan ang galing sa amin, no? Inusisa lang namin na kung yun nga ay makatotoo, ano kaya mangyayari? And ito ang nagiging resulta na 7 million tons yung kakailanganin natin. So, hopefully, hindi mangyayari yan. No? At palagay ito, hindi naman ganyang kasama ang mangyayari. No? So, ang analysis po namin, para madagdagan yung local production, ang number one na pangangailangan ng mga farmers ngayon dahil magtatanim na sila, fertilizer. No? Not so much yung crudo, although siyempre, gagamitin rin nila yan sa mga makinarya. Pero most of the expenses sa crudo, pag harvest time na pagdating ng September, October, ang pinaka-importante ngayon ay tulungan yung magsasaka sa pagtatanim nila ngayon na, dahil mag-umpisa na hopefully yung ulan, fertilizer ang number one problem nila. Napakamahal, nagdoble. No? At kung hindi sila matulungan, chances are, titipirin nila yung paggamit ng fertilizer o kaya magbabawas sila ng tanim, yun na yung resulta na lalong bababa yung ating production, yung ating ani pagdating ng September to December. No? Yun ang kailangan talaga natin paghandaan ngayon. Sa tingin ko, fertilizer. Of course, nandyan yung imports. No? Pero sana matuto na tayo sa leksyon natin sa mga nakarang taon. No? Nung nag-import tayo ng walang humpay, palaki yung deficit natin. Nawawalan ng gana yung mga magsasaka magtanim. And then dumating tayo sa crisis ngayon, sino ang haharapin nating magsasaka? No? Sino mainggan yung magsasaka na ilang taon na silang nalulugi dahil sa over-importation? No? So hopefully, bantayan mabuti yung import dahil talagang kailangan naman natin umangkat. Pero tulungan natin yung magsasaka para lalong lumaki yung local production natin. And I think number one intervention na pwede at this time will be fertilizer. Hindi niyo pa ho nababanggit yung El Nino. Yun, wala tayong magagawa kundi magdasal. But alam mo, Ted, yung El Nino, hindi naman niya sinasabing walang ulan eh. Ang sinasabi lang niya is less rain than normal. No? Kaya kung tumama yung El Nino sa panahon na malalakas ang ulan sa atin, kunyari August, September, October, November, that is actually good for agriculture kasi hindi siya masyadong maulan, medyo mas madaling patuyuin yung mga palay. No? Pero kung tumama itong El Nino ngayong May, June, July, yan ang delikado kasi yan ang planting season. No? At kakailanganin ng mga magsasakang tubig. So, yes, that is another parang factor. Yung drought, in fact, nag-declare na yung Pag-asa. At saka yung Kwanata, yung Nueva Vizcaya ba? Yung sa norte, nag-declare na sila ng state of calamity dahil ilang buwan na pala silang walang ulan. Ano? So that is another factor na baka lalong titindi yung problema natin. Binanggit po ninyo fertilizer. Ano ho ang dito, ang intervention na maaring gawin ng gobyerno sa sobrang mahal nga nito? Petroleum based kasi po itong ating ginagamit.
Yun hong mga ipinapangalandakan ngayon na mga organic fertilizer. Can you explain please? Well, yes, that could be. No? Pero ang organic sa ngayon, mga 10% lang ng total fertilizer consumption natin. Medyo maliit pa yan. No? At hindi pa masyadong develop yung market. Maraming produkto pero hindi alam ng farmer ano yung tunay, ano yung hindi mabisa. No? So, it can help. Ano? Pero unfortunately sa ngayon, 90% ng usage natin ay inorganic. Sabi naman ng Department of Agriculture, meron naman sapat na supply. No? Hindi ko lang kung totoo yun. No? Pero kung ano man yung available supply dyan, ipamahagi na sa mga magsasaka at isubsidize na yan. Palagay ko, imbis na magbigay ng ayuda o magbigay ng gasoline, yung subsidy sa gasolina, ibuhos na dyan sa fertilizer. O, kasi yan ang pinaka-importante sa ngayon. Opo, yung nga po, although may mga complaints din na yung fertilizer dumating, tapos na ang anihan, no? Well, yan ang problema. Actually, dapat dumating yan ngayon dahil April na ngayon. Pagdating ng patak ng ulan ng Mayo, Hunyo, magtatanim na yung karamihan. That is the time they need the fertilizer. Okay, sige po. So, sir, ito hong inyong mga binabanggit ngayon, sinasabi ngayon, meron ba kayong formalidad na ginawa dito para at least mismo formal na nagbababala na po kayo sa DA at mismo siguro ang Pangulo kung bukas siya sa mga suhestyon na manggagaling po sa mga mismo sa mga grupong tulad ninyo, makaabot ho sa kanya kaagad kasi alam nyo na, baka din bulag dito ang presidente. Well, unfortunately, hindi nila kami kinakausap. No? And they scheduled one session para pag-usapan itong effect ng oil crisis about a week ago. That was the first time na nagparinig sila. And then, pinuspon naman nila kasi hindi daw available yung mga tao nila. So parang walang sense of urgency. And lalo na pagdating sa consultation sa private sector. So, kung ayaw kaming pakinggan, then sa mga media outlet tulad ninyo, yun na lang ang option namin para maipaabot yung aming mga nakikita at mga suggestion. No? Unfortunately, no? So, hindi ko lang bakit gano'n kasi may tendency sila ngayon. Pagka lihis sa kanilang opinion yung ipapanukala mo, parang ang dating sa kanila, criticism at paninira. No? Hindi naman maganda yon, no? Dapat tanggapin nila yun dahil boses kami ng mga magsasaka, positive o negative, respetuhin dapat nila yon, di ba? Well, yung nga po nga sana dapat, no? Pero ito ho ang katotohanan na nangyayari po ngayon. Sa gitna nito na inyo pong pinapahayag, ngayon pa lang po, ito ho, no, nagpapaabot sa aming programa ng pangamba naman yung mga importers. Kasi nga ito rin ang pagkakataon na naman para yung taga BPI sa approval din po ni Secretary Laurel Chiu na naman ito po at mukha po ngayon pa lang po yata naglalaway ng ibang tao dito. Sorry po sa salita naglalaway na kasi yung import clearance na ibibigay. Gaya po nung una, lumabas na po sa hearing in the Senate na may mga favored importers lamang na nakakakopo nung majority po yung bulto ng importasyon. Kaya kumbaga may kartel pa rin sa importasyon. Well, unfortunately, government-sponsored cartel pa. No? Imbis na yung huhulihin yung private, pinapaboran itong PPI, which in the first case is considered a government corporation that is not allowed to import under the law. No? Hindi ba napakaliwanag dun sa batas ng RTL, kukunin ng NFA yung buffer stock, sa magsasaka lang hindi siya pwedeng umangkat. No? Bakit pinapayagan nila itong Planters Products Incorporated na umangkat at kumuha pa ng malaking bahagi ng import clearance? No? At wala pong pondo yan Saan nanggagaling yung pera niyang ginagamit sa pag-aangkat? Ang hinala namin, trader yun yung finance, no? O mga private ang nag-finance sa pangalan ng PPI
at ibinibenta nila kunwari sa magandang presyo. No? But it's sana siya sa atin ito ng Kongreso kung legal ba itong ginagawa nila. No? Isa pa, Ted, yung FTI, yung nandyan sa Taguig. No? Ang pinamumudmod niyang bigas sa ibang mga lugar ay imported. Hindi siya umaangkat. Ano? Pero ang pinamumudmod niya sa mga ibang mga outlet ng gobyerno ay imported rice galing sa private malamang. No? Again, why is the government selling imported rice? No? Hindi ba, tapos ngayon sasabihin natin sa magsasaka, magtanim kayo dahil kailangan natin ng palay. Paano sino maniniwala sa kanila? No? Samantalang ang tinatangkilik nila ay imported. Well, maliban sa FTI, PPI, Wilmar, La Filipina at ilang pang favored entities, klarong-klaro na po yan. At maging doon sa hearing, Senator Kiko Pangilinan, tumbok na naman niya. Pero, well, sabi nga ninyo, sana nga imbestigahan, may investigasyon, ang tanong lang, may effect ba sa presidente o maging sa DA? Ganun pa rin ho naman. Wala, parang hindi lang ngayon yan even last year, di ba, nagkaroon ng mga investigasyon. Okay. Napangalanan na alam na nila sino yung top 10 na yan. No? At during that time, pumapasok yung bigas na imported at 35 pesos pero binibenta at 60. O ba't hindi nila natukoy sino yung may kasalanan? Ang solusyon nila ay umangkat sila mismo through PPI o kaya FTI para labanan itong nagsasamantala. Pero mali, no? Dapat huliin yung nagsasamantala, hindi yung lalabag ka sa batas para makapag-angkat ka. No? At magastos na naman ng gobyerno at para labanan yung mga nagsasamantala. Baka kasama na sila ngayon dyan sa mga kartel na nagsasamantala dahil importer na rin sila. Ang hirap nga dyan, ginagamit po na dami yung government corporation para sa importasyon ng private trader. Yes, it's very possible, no? Of course, so far they have denied it, no? Kaya kailangan ng matuting investigasyon. Tignan natin, no? In fact, nagkagulo pa raw sa isang lugar sa India na nag-supply ng bigas sa Planters Products Incorporated. Dahil it was supposed to be a government-to-government transaction pero walang may alam dun sa India kung anong nangyari sa transaction na yan. No? Parang doon din mismo parang sususpetsahan na sila. Sige po. So Sir Karaul, salamat po at hindi kayo napapagod sa isyong ito at ang amin po naman pong programa ay bukas lagi sa mga tulad po ninyo na ang advokasya nga ay para maitama lamang ang mga baluktot at makapaghanda ang gobyerno sa ating pong pagsasaka at sa ating produksyon. At ang amin pong programa po naman ay laging bukas din sa tanggapan po ng Agriculture Department. Salamat po, Karaul. Salamat din, Ted. Good morning. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa